guidelines and principles in the selection of instructional materials, and choosing and using instructional resources. Bakit nga ba mahalaga ang selection of instructional materials? First, we have alignment with learning objectives. This means that the material to be used in teaching should align with and support the goal of the curriculum and the expected learning outcomes. Dapat ay siguraduhin na ang bawat materials na ating gagamitin ay connected sa ating objectives ng ating context or content. Next, we have content accuracy and relevance. Dapat ang nilalaman ng mga gagamiting instructional materials ay dapat tama, napapanahon at may connect sa paksang ating tatalakayin. Pangatlo, learner appropriateness. Hina-highlight naman dito ang pagpaplano o pagtuturo na isinasaalang-alang ang edad, background, interest at abilidad ng mga estudyante. Hindi tayo dito pwede basta gamit or magpro-provide ng materials na hindi kinukonsider ang kakayahan at pangangailangan ng mga estudyante. Ang pang-apat ay cultural sensitivity and inclusivity. Dito ay maingat na pagpili ng mga materials na ginagamit, lalo na sa edukasyon or komunikasyon, upang masiguro na ang mga ito ay nagpapakita ng respeto sa iba't ibang kultura, tradisyon o paniniwala ng mga estudyante. Ang panglima naman ay engagement and motivation. Ito naman ay paggamit ng mga materials na dapat makakaagaw pansin o manghikayat sa mga estudyante na makinig upang mas lalo silang ma-engage sa discussion. Rin na dapat accessibility ang mga materials na gagamitin. Hindi lang para sa isang estudyante, kundi para sa lahat, kasama na doon ang mga estudyanteng may disabilities. Ang pangpito naman ay cost effectiveness. Dapat dito ay hindi magiging waste yung mga instructional materials. Dito rin papasok yung affordability pero quality. Kailangan na makakatulong talaga sa mga estudyante yung pinaglaanan ng budget sa materials. Ang pangwalo ay durability and sustainability. Dapat na siguraduhin natin na matibay at hindi madaling masira ang mga materials na gagamitin. Pero kahit na ganun, dapat ay isaalang-alang din natin kung ito ba ay hindi nakakasama sa ating kalikasan. And lastly, we have legal and ethical considerations. Dito naman ay dapat kapag kukuha tayo sa internet o kung saan man, huwag nating kakalimutang lagyan ng references para maiwasan ang mga plagiarism. Ngayon naman, let's talk about choosing and using instructional resources. Variety of media. Dito yung paggamit ng iba't ibang uri ng materials tulad ng print. Nakapaloob dito yung mga libro or handouts. Next, digital, audio, visual resources na accurate sa iba't ibang learning styles ng mga estudyante. Interactivity. Ibig sabihin, mas maganda kung pumili tayo ng mapagkukunan tulad ng interactive games, hands-on activities at iba pa na hinihikayat ang mga estudyante na maging active sa kanilang pag-aaral. Teacher preparedness. Kailangang alamin at pag-aralan muna ng mga guro upang matiyak na maituturo ito ng maayos sa estudyante. Meron tayong kasabihan na you cannot give what you do not have and you cannot teach what you do not know. Adaptability and flexibility. Dapat pumili ng mga resources na maaaring i-adjust, i-edit o baguhin para umangkop sa iba't ibang uri ng mag-aaral, teaching methods at learning environments. Evaluation and feedback. Dito pwedeng gawin ang pagtatanong, pagkuha ng feedback, pagtingin sa kanilang performance kung na-achieve ba nila ang mga learning objectives para kapag hindi, maaari itong palitan o baguhin. Technology integration. Nowadays, mas effective ang technology bilang gamit sa pagtuturo. To make it short, kailangang piliin at gamitin ng guro ang mga angkop na teknolohiyang makakatulong sa pagpapadali ng pag-unawa ng mga estudyante. Safety and security. Dito naman ay pagtitiyak na ang mga digital materials ay ligtas gamitin. Thank you for listening. Again, I am Maria Ale Labado and I hope you learned a lot from me.